dating Vice Presidente, Kabayan Noli de Castro, nagsalita na. Mga DDS na nagpapakalat ng fake news, natamaan. At sa itong malaking pasabog mga kaibigan, halika ating itong pag-usapan. Naging mainit muli ang pagdinig ng Kamara sa fake news. Kabilang sa mga dumalo ang ilang influencer at si dating Vice President at veteranong broadcaster na si Noli de Castro. Naroon din ang mga kinatawan ng Meta, ang parent company ng Facebook. The best we can do to balance freedom of expression and safety are not the ones making the determination about what is true and false. Then I hope the Meta people would agree with that. As we have heard, Facebook Philippines does not control the platform, nor does it handle content regulation or policy enforcement. This makes it difficult for Filipinos to seek timely and effective recourse when harm occurs online. Kabilang din sa mga inanyayahan sa pagdinig si dating Vice President at broadcaster Noli de Castro na nagbigay ng kanyang payo bilang isang mamamahayag at biktima rin ng fake news. At sinusuportahan ko po itong initiative ninyo na labanan ng mga fake news. Noli de Castro nagsalita na, pero bakit parang walang may gustong makinig? Negosyo ko ito eh. Huwag na tayo maging ipokrito dito. Pati ang Meta, alam naman nila yun. Negosyo nila yun, sabi ni Noli de Castro. Sinusuportahan ko po itong initiative ninyo na labanan ng mga fake news. Kasama rin dyan ang misinformation at disinformation. Kasama rin po dito ang deepfake. Naging biktima din ako niyan. Kasama ng ibang broadcaster. Kasama rin ang Gen AI at ibang technology. Hindi na natin mapipigilan yan. Ika pa ni Noli de Castro. Pero teka, bakit nga ba biglang nagsalita si Kabayan Noli de Castro? Isa siyang veteranong mamamahayag, isa siyang dating Vice Presidente ng bansa, pero higit sa lahat, isa siyang biktima na hindi mo akalain. Pero teka, bakit ngayon lang siya nagsalita? Bakit ngayon lang niya kinwestiyon ang mga higanting social media platforms tulad ng Meta? At bakit tila hindi ito napapansin ng ilang kampo, lalo na ng mga kilalang DDS? May pinupunto si Kabayan pero may gustong takpan ng iba. At ito ang malupit na katotohanan. Una sa lahat, hindi ito tungkol sa politika lang. Hindi ito simpleng bangayan ng dilawan at pula. Ito ay tungkol sa katotohanan, isang bagay na palaging binubura ng fake news. Minsan sinasadya, minsan sinasadyang hindi pansinin. Pero bakit si Noli de Castro? Siya kasi ang mukha ng balita sa loob ng ilang dekada. Kung siya ay ginagawa ng fake code cards, binabaluktot ang mga pahayag, pinapatay pa sa fake death hoaxes, paano pa ang ordinaryong Pilipino? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sila ang may kontrol. Sino raw? Facebook, Meta, Instagram, ang mga social media platforms. Pero kung sila ang may kontrol, bakit parang wala silang ginagawa? Negosyo lang ba talaga ang lahat? Kung oo, saan papasok ang ethics? Noli said it best. Negosyo ito eh. Huwag na tayo maging hipokrito. May pinapalampas, may pinapayagan, at may kinikilingan. Deepfake, disinformation, misinformation. Tatlong salitang tila mula sa pelikula. Pero sa totoo lang, mas totoo pa sila kaysa sa ilan sa mga balita na kumakalat ngayon. Ang masaklap, hindi na ito tungkol kay Noli de Castro lang. Ang tunay na kawawa ay yung walang boses, yung hindi kaya mag-fact check, yung hindi alam na niloloko na pala sila. Pero may pag-asa pa ba? At dito papasok ang panukalang Digital Council. Mula kay Bataan Representative Geraldine Roman, nais itatag ang Digital Council of the Philippines, isang governing body na magmomonitor at magpapato ng Code of Ethics sa mga content providers. Pumayag si Noli, suportado niya ito. Pero ang tanong, suportado ba ito ng mga higante of platforms?
o mas pipiliin pa rin nilang manahimik kapalit ng kita? At ito ang loophole. Hindi mo man namamalayan habang napapanood natin ito na oo nga, kahit ako biktima na rin ng fake news minsan. Teka, nakita ko nga to kay Noli dati pero hindi naman niya sinabi yun. Bakit parang walang ginagawa ang mga platform na ito? At ito ang punto. Hindi mo kailang maging Noli De Castro para maging biktima. Pero kung si Noli nga hindi nakaligtas, tayo pa kaya? Sa dulo ng lahat, walang masama sa social media, pero may masama sa paggamit nito bilang sandata ng kasinungalingan. Kung ikaw ay tahimik, hindi ibig sabihin ligtas ka. Kung hindi ka apektado ngayon, hindi ibig sabihin hindi ka maapektuhan bukas. Ang tanong lang ay, ikaw, kailan ka magsasalita? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. 1:14 verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa panahon ngayon, kung saan ang kasinungalingan ay madaling kumalat, lalo na sa social media, napakahalaga ng paalala ng ating Panginoon Jesus. Ako ang katotohanan, hindi opinion, hindi quote card, hindi status post, kundi siya mismo ang katotohanan. Kung ang mundo ay puno ng fake news, deepfake at disinformation, ang ating Panginoon Jesus ang tunay na source ng liwanag at katotohanan, kaibigan. Katulad ni Noli De Castro na matapang magsalita laban sa peking balita, tayo rin ay tinatawag ng ating Panginoon Jesus na maging tagapagdala ng kanyang katotohanan, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Ngunit hindi natin ito magagawa sa sariling lakas. Kailangan natin ng ating Panginoon Jesus dahil kung siya ang daan, siya rin ang magtuturo kung paano tumayo sa gitna ng dilim. Kaya naman kaibigan, sa bawat pagkakataong tayo makakabasa, makakakita o makakarinig ng isang bagay na maaaring hindi totoo, tanungin natin ang ating mga sarili. Ito ba ay ayon sa katotohanan ng ating Panginoon Kristo? Makakatulong ba ito upang ang liwanag niya ay makita? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kayo po ang katotohanan. Sa mundong puno ng kasinungalingan, turuan niyo po kami mamuhay sa liwanag po ninyo. Bigyan niyo po kami ng lakas upang tumayo para sa katotohanan kahit ito ay hindi popular. Gamitin niyo po kami bilang instrumento ng iyong liwanag upang sa pamamagitan ng buhay, buhay namin, makikilala ka ng iba. Pinupuri po namin at pinapasalamatan ang aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapat ito sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.